Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. So, tignan natin kung ano ang ganap para kay Cancer sa ngayon. Unang mensahe ninyo, Cancer, is the energy of grasshopper. Ayan, situations in the balance that require careful handling. So, medyo maring delicate situation ito or delicate na issue, no? That you are going to be dealing with sa ngayon. Kaya kailangan dito ng masusing pag-aaral siguro sa sitwasyon, no? Hindi pwede rito yung bigla-bigla ka na lang magda-jump into conclusion, no? Yung mga ganon. So, kailangan pag-isipan mabuti, titignan ninyo ang all four corners of the situation, no? Sa bagay na to before you make a decision, no? So, that could be related sa pamilya, no? That could be as a family situation or relationship, no? Maaring ganon. What else? We have forest, muddled and unclear thinking. May magulo, no, ang isipan ng iba sa inyo dito, Cancer. Maaring related yan dito sa sitwasyon na ito, no? Kaya maybe wala kayo sa tamang direction, no? Or hindi ninyo alam kung saan kayo patungo, what kind of approach ang kailangan ninyong gawin dito, no? Siguro kaya kayo pag nandun kayo sa muddled mind, sa confusion, you need to ground yourself, no? Para maibalik ninyo ang sarili ninyo sa balanse, sa sentro. And with that, mas magaan ang pag-iisip, mas maluwag ang pag-iisip, pati nararamdaman ninyo, makakatulong yan na i-ground ninyo ang sarili ninyo, no? Mag-declutter muna kayo ng mga, siguro nakakapagpagulo din ang isip ninyo kasi maraming mind chatter, no? Iba't iba, maraming impormasyon siguro kayo na alam, na hawak, kaya yun ang mas lalo nakakapagpalala pa ng paggulo sa isip ninyo, no? Cancer, kaya ground yourself, mag-meditate kayo, mag-prayer mode kayo, no? Spend time alone, mag-solitude kayo, at mag-reflection mode kayo kung kinakailangan dahil malaki ang maitutulong yan para mag-clear up ng isip ninyo, no? At makapag-focus kayo sa mga bagay na kailangan ninyong pag-focusan. So, we have hammock, taking a vacation physically or mentally. Ayan. So, ito ang kailangan ninyo sa ngayon, Cancer. So, pakiramdam ko talaga maraming kaguluhan din sa isip ninyo, no? There's so much confusion dito about the situation. Maaring ang daming dumadating na impormasyon sa inyo at hindi ninyo napapag-isip kung alin yung papaniwalaan ninyo, siguro, no? Pero ngayon, maybe exhausted na ang isip ninyo, pagod na kayo. Kaya, maybe you are going to take a vacation mentally, no? Parang you're going to decide na, teka muna, magpapahinga muna ako sa pag-iisip, no? I need to clear up my head, no? Maaring ganon. Kaya you're going to step back a little, no? Or maybe yun ang kailangan ninyong gawin, no? This could be an advice for you na mag-step back muna kayo ng saglit lang dito sa sitwasyon na to para pag makapag-declutter muna kayo ng mga gulo sa isip ninyo at pagbalik ninyo dito, you can face the situation squarely at meron na kayong concentration, no? May focus na kayo. For others of you, maybe you're embarking on a vacation talaga, you're going somewhere, bakasyon talaga, pahinga, no? As in, maybe you're going to a place ganon para doon kayo mag-enjoy, mag-unwind, magbakasyon, no? Maaari din na staycation ito for some of you. Stay lang sa bahay, no? Gusto lang nyo lang na mapalayo muna sa pagtatrabaho, ganon, no? Para makapag-recharge naman kayo. So, what else? We have cat and a two-faced friend. Maaring yung sitwasyon na to is regarding dito sa inyong relationship with this friend, no? Maaring ganon ang ganap dito na madidiscover ninyo dito na yung kaibigan nyo palang tinuring ninyo tunay na kaibigan, no? Maaring may sitwasyon ngayon na madidiscover kayo na
hindi pala tama yung naiisip ninyo about that person. No, akala ninyo loyal sa inyo, genuine ang pakikipagkaibigan. Tapos ngayon, no, there may be a situation na madidiscover ninyong hindi pala. Nagkakamali pala kayo. So, maaring yan ang issue dito then for some of you, no, hindi ito para sa lahat na mensahe, kaya just take as it resonates. But, maaring for others of you, ito yon, no, yung that requires careful handling. Maaring ito yung sitwasyon ninyo dito sa kaibigan, no, na tinuring ninyong kaibigan. Bridge, successfully overcoming a problem. Ayan, see, you just really need to take a vacation, pahinga muna, no, at bumalik kayo sa sitwasyon na yan and i-deal with na ninyo. And look at that, you are going to successfully overcome that problem. Kung ano man tong nagpapagulo ng inyong isipan, you have nothing to worry about ngayon. Just do the inner work that you need to do. Just do whatever you can, no, para mapag-isipan ninyong mabuti ang nararapat ninyong gawin. And look at that. Voila, no, susolve nyo na ang inyong mga problema. We have February. Ayan, February is coming up, no? That's in few weeks. Kaya, maaring yung bakasyon na to is going to happen in February. Maaring travel plans ninyo yan, no? Yung physical travel na yan, maaring gagawin ninyo yan sometime in February. Ayan, tumalo na siya. We have fire, strong emotion, passionate love or hate, no? So, napipick up ko dito, that could be hate, no? That could be hate na nararamdaman ninyo dito. That could be related to this two-faced friend. Kaya, kailangan ninyo dito ng self-control din, Cancer, no? Huwag kayong bibigay dito sa strong emotion na to, lalong-lalo na kung yun ay anger because maaring pagsisihan nyo lang yan. So, kalma, no? Kalma. If you feel like you're going to, to explode, kalma, step back, no, at anuhin nyo muna yung sarili ninyo. Humingang malalim kayo para makalma ninyo ang inyong sarili, makalma ang lahat ng cells sa inyong katawan. Okay? Huwag kayong bibigay dito sa strong emotion na to because it's not going to help you in any way. No, mas makakasama lang yan sa inyo. Okay? What else? We have Carrot. Itong napakaganda pag-focusan ninyo because there is an opportunity na parating. This could be a financial opportunity, financial blessings. No, this could be a new money path na parating sa inyo dito. So, dito na lang kayo mag-focus, no? Cancer. At saka, may windfall na parating. That is also possible for most of you, Cancer. Windfall, perang basta-basta na lang susulpot dadating sa buhay ninyo. Ang maganda pa rito, regalo ito ng universe. Hindi ninyo ito pinagpaguran, hindi ninyo ito pinagtrabahuan, no? Yung windfall of money na to could be coming from inheritance, that could be coming from a gift from other people. Maaring panalo din yan sa mga game of chance, yung mga ganun ba, no? So, good luck to that, Cancer. So, what else? We have victory. Look at that. Victory in some endeavor. Marami kayong pagtatagumpayan dito, no? Kung ano man yung pinagbubuhusan ninyo ng oras, panahon sa ngayon, maaring yan ang maghahatid sa inyo ng tagumpay. Or maaring yung tagumpay na to is related to this money matters, no? So, maaring talaga yan, pangkaperahang aspeto, ang may success na financial success na makakamit kayo sa ngayon. So, good luck. Final message ninyo for today, live by faith, not by fear. Know in your heart and soul that God gave you the ability and courage to carry out great plans. No? Kaya, huwag kayong matakot. Huwag ninyong hayaan na takot ang mamayani sa puso ninyo. Because if you do, no, yung takot na yan, that is going to prevent you from being happy, from being successful, from reaching your goals, from manifesting your heart's desires. No, magiging malaking blockage yan, yung fear na yan, malaking blockage yan between us and all the good things and all the good experiences na sana ay may experience ninyo. Kaya, hayaan natin yung fear, i-dissolve natin yan. Huwag nating alagaan yan sa sarili natin. And instead, keep your hope and faith alive lagi, no? At magtiwala kayo sa inyong sarili, magtiwala kayo sa inyong mga kakayanan. Because, speaking of success, speaking of victory,
you have all it takes to be victorious. You have all it takes to be successful. Yun ang lagi nating iisipin, no? So, good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Unang mensahe ni Scorpio, we have mule. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Ayan, maaring kapamilya ninyo ito, Scorpio. Maaring asawa ninyo to, person ninyo, jowa ninyo, maaari ganun, or maaari din naman na anak ninyo ito. So, depende sa inyong sitwasyon. But this person, no, feeling ko, ano nyo yan, kapamilya ninyo yan. Sutil. We have clouds, temporary problems. Ayan. So, lahat naman talaga, 'di ba, sa buhay natin, Scorpio ay temporary lang, no? Kaya ngayon, maaari meron mga problema kayo, no? Mga petty problems lang siguro yan na parating, and it will just pass by, no? Lilipas lang din yan. Kaya, wag ninyong tambayan din yan, ano? Hayaan nyo lang, no? Na ipagdasal din ninyo yan na mahanap ninyo agad-agad ang solusyon dyan sa problema na yan, no? Kasi wala namang permanente sa mundo. Kaya kung ano man ang problema na yan, malaki man o maliit, isipin nyo na lang na pasasaan ba at makahanap nyo din ng solusyon, no? Focus kayo sa solusyon, sa pag-iisip na kung ano magagawa ninyo para makaalis kayo sa problema na yan or paano ninyo masosolve ang problema ninyo yan, rather than thinking too much about the problem itself, no? Solusyon agad tayo kasi alam na natin kung anong problema. So ngayon ang dapat natin pag-focus ang pag-isipan kung ano ang magagawa nating solusyon para dyan sa problema, no? Para makaalis agad kayo sa sitwasyon na yan. So, we have yoke, feeling tied down or frustrated. Ayan. So, frustration na yan, most likely, dito yan sa tao na to, no? Maaring itong taong din itong magkukos ng problema sa inyo, no? Maaring siya ang maghahatid ng problema sa inyo. Siya yung magpapa-stress sa inyo. Kaya you're going to be feeling so much frustrated talaga sa inyong magiging sitwasyon with this person, no? We have time to go out and have fun. Ayan, wag muna kayong mag-focus dito sa sa taong 'yan kasi yan, waste of energy ninyo, no? Kasi wala tayong magagawa if that person is sutil talaga, stubborn talaga, 'di ba? We have no control over that. Kaya pag-isipan nating mabuti kung paano natin maaayos ang surrounding na sitwasyon around that person, no? At baka yun ang makakapagpabago ng kanyang isipan, no? So, mag-unwind ka muna, have fun. If there's an opportunity na lumabas ka with friends or family, go for it. Nang sa gayon, makahinga ka naman, makapag-breathe. We have Eagle, triumph over troubles and obstacles. Napakagandang message ito sa inyo kasi kung ano man itong problema na to, mapapagtatagumpayan ninyo. Mahahanapan nyo agad yan ng solusyon, ano? We have pineapple, reconciliation. So, meron ditong pagbabate, no? Maaring siguro nagkaroon na kayo ng gap nito, no? Maaring nagalit ka na talaga dito, maaring nagkagalit na kayo, pero mapag-uusapan ang lahat, no? Mapag-uusapan. And maybe bumaba na ang tension dito between you and this person. Lumamig na siguro din ang ulo ninyo dito, Scorpio. Kaya maaring may pag-uusap din na magaganap dito between you and that person. At ma-settle ninyo yan. Magkaroon na kayo ng peaceful resolution. So what else? We have handshake. A meeting with a stranger could be important. Ayan. So, maganda. Meron kayo dito makikilalang bago. Maaring dahil dyan sa paglabas ninyo, no? Maaring may mamit kayong stranger dito at maaring yan ay makatulong sa inyo in any way or maybe makatulong sa inyo sa mga future endeavors ninyo, no? So, kasi parang siguro magkakausap talaga ko dyan, kayo dyan ng masinsinan, magkapalitan ng phone numbers, mga ganon, nagkaalaman kayo saan kayo mako-contact bawat isa, no? Kaya maaring hindi dyan nagtatapos ang pagkakakilala ninyo, no? Maaring in the future, no, magkaroon kayo ng connection muli, no? So, good luck to that. We had flag. Don't be tempted to lower your standards. Ayan. So, ano kayo? Alam nyo naman kung ano ang
ano ang deserve ninyo, no? Kung ano ang para sa iyo, kung ano ang deserve ninyo. So, panindigan ninyo yan. Stand your ground. Don't allow other people na mapilit kayo na sumunod kahit ano naman yan sa iyo, labag sa inyong kalooban, no? Stand your ground, stand for what you believe in, at kung ano lang ang tama, no? Yun lang ang gawin ninyo, no? What else? We have Seahorse, family matters. Maring yung reconciliation na to. So, most likely talaga kapamilya ninyo ito si Mule, no? Maring kapamilya ninyo yan. So, member of the family ninyo yan. At maring, ito yun, yung reconciliation na to is within family, ninyo. Other family members, no? Family situation dyan. Siguro ang ganap. Final message ni Scorpio, stay humble. Ayan. Know within that you are amazing. Let the world find out by your actions without you saying a word. Ayan. So, parang hindi nyo na kailangang buhatin ng magbuhat ng sariling bangko, yung parang ganon, you don't need to do that because your actions will be recognized by the people, maa-appreciate ka ng maraming tao dito, no, sa paraan ng kung ano ang ginagawa ninyo, no, you don't have to say a word because your actions speaks louder than any word, no. So, good luck, Scorpio. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo, yung mga tumalon. Holy moly, Pisces, napakaganda nito. Money will be coming to you. Uulan ng pera sa inyo, Pisces. So, it could come from different sources. We don't know kung saan to manggagaling, no? That could be windfall. No, that could be windfall. It could come from anywhere, no? Maaring galing sa ano yan. Maaring galing yan sa mga inheritance. Maaring panalo yan sa mga game of chance. Maari din naman na ano yan, regalo sa inyo, may magre-regalo sa inyo, magpe-payback sa inyo. Maaari din naman na galing din sa trabaho, no? Maaring may hinihintay kayong pera, maaring mabigyan kayo ng extra bonus dyan, pay raise, no? Maaring ganun. We have heart, love, deep affection, and caring. Yan. Maaring kayo to. Kasi emotional na tao si Pisces. Kaya maaring kayo ang magpapakita ng inyong pagmamahal, ang deep affection ninyo, ang pag-aalaga ninyo, pagkikare ninyo sa mga mahal ninyo sa buhay. Maaari din naman na kayo ang tatanggap naman this time, no? Kasi maaring you've been doing this for so long, no? For the people you love. Tapos ngayon, maaaring kayo naman ang receiver, no? Kayo naman ang makakatanggap ng ganyang klaseng pagmamahal, pag-aalaga ng mga tao. Family matters, ayan na nga. So, this time mararanasan ang pagmamahal ng inyong pamilya, yung affection ng inyong mga kapamilya din sa inyo. Kasi maybe for the longest time, kayo yung nagde-deliver nito ng love, ng affection, ng care sa mga miyembro ng inyong pamilya. At ngayon, maaaring kayo din naman ang bibigyan nila ng ganong pagtrato. Pig, beware of greed. Yan, lalo may mga kaperahan. So, parang share naman kayo ng konti. Parang ganun lang. No? I-share nyo naman sa iba. Or bigyan nyo din ng pagkakataon ng iba. Then, na magkaroon din ng prosperity and abundance. No? Yung ganun. So, what else? We have wishbone. Wishes granted. Napakaganda naman ito. Ayan, maaaring yung wish ninyo is yung prosperity and abundance. Maaring ito na yon, diba? Yung dadating. Maari din naman na ang wish ninyo is about family, happy family, affectionate family, loving family. So, maaring yan din, no? So, that could be anything. Depende sa inyong sitwasyon, depende sa inyong mga wish, but definitely, this wish is granted already in the spirit realm, no? Maaring handa na tong ibaba ng divine universe dito sa earthly realm at may experience yun na to agad-agad, or maaaring tapos na to, your prayer is heard na, your wish is granted na sa spirit realm, and maaaring it's just waiting for the right timing para ibaba sa inyo ang wish na to, no? So maaaring ganon.
Good luck. Yan, napakagandang swerte-swerte nyo talaga ngayon, Pisces. Pagdating sa pag-ibig, pagmamahal, pera, may mga wish din kayo na makukuha. Kaya magiging masayang-masaya din kayo dito. No? You're going to be filled with happiness and joy sa puso ninyo kasi makukuha nyo kung ano ang gusto ninyo. Kung ano ang minimiti ninyo, no? We have wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Ayan. So, merong i-epal dito, no? Merong i-epal dito. So, beware of this person, no? Beware of this person. You are a water sign. You are highly sensitive and intuitive. Kaya gamitin ninyo yung psychic abilities ninyo para ma-pick up ninyo kung sino yung taong ito. At kung ano ang balak ninyang gawin. Kaya mag-ingat kayo sa taong ito, no? Kasi lagi na lang kayong makinig sa iyong intuition because it will always give you a signal if there is something off-key with a person, no, or situation. Lagi at lagi kayong may mararamdamang kakaiba sa inyong katawan. You will feel the discomfort, no, na ipaparamdam sa inyo ng inyong intuition na there is something off, no, sa tao na nasa paligid ninyo or sa sitwasyon na kinabibilangan ninyo. Kaya pakinggan ninyo yan, sundin ninyo yan, no, because that could be a warning dito sa taong ito, okay, na dapat ninyong iwasan. We have November. Ayan, so tapos na to si November 2023, no. So it feels like to me, ang na-pick up ko lang ha, Pisces, maaring yung taong ito, maaring it's either nakilala nyo to in November last year or maaring nagbabalak talaga ito ng hindi maganda, no, between you and a friend, between you and your dreams, no. May inggit ito may inggit sa katawan ito. So maaring pinag-iisipan nito talaga na anuhin ka. May something siyang iniisip sa'yo, no? Maaring nagsimula pa yan noong November, no? So, yun ang napipick up ko. Maybe that person is just waiting for the right timing. Kaya, pagdasal nyo na lang yan, Pisces. No, ipagdasal ninyo yan. This is a warning for you. Pagdasal ninyo, no? But of course, this is not going to resonate with everyone, no? So, just take as it resonates. Pero, whatever the case may be, magdasal na lang din kayo na ilayo kayo sa ganitong sitwasyon, sa mga taong ito, mga ganyan. And, you know what? Wala din kayong dapat na ipag-alala. No, you have nothing to worry about. You have nothing to fear. Kasi, wala namang masamang balak, 'di ba, ang nagtatagumpay. Kaya hindi rin mangyayari kung ano ang gustong gawin ng taong ito. It's not going to happen, you know. Before you know it, baka hindi pa nga niya to nasisimulang gawin sa ibang tao or sa inyo, nangyayari na yan sa kanya. Bumalik na sa kanya. 'Di ba? Kasi life is an echo, 'di ba? Life is an echo. Kung ano yung iniisip natin towards other people, yan ang bumabalik sa atin. And sometimes, because hindi maganda ang binabalak ng ibang tao towards other people, bumabalik na agad sa kanila. So what else? We have kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Ayan. So, this is a beautiful reminder para sa inyo. Before you embark on something, of doing something, you know, pagplanuhan muna ninyong maigi, no? Para handa kayo, ano't ano man ang mangyari, no? Handa na kayo. Meron na kayong plan A, plan B, plan C. Okay? So, Pisces, tignan natin kung ano yung inyong final message for today. You are a child of God, fear not. Ayan, for with God anything is possible. Ayan, so you really have nothing to fear. Laging ang Panginoon ay nandyan with you and for you, no? Lahat ay walang imposible sa Panginoon. Kaya kahit anumang laki ng problema ninyo, kahit anumang laki ng mga challenges or obstacles na kinakaharap ninyo, walang malalampasan at malalampasan ninyo yan, because when you pray, when you ask for help, no, sa Panginoon, yan ay mabubura yan, buburahin ng Panginoon yan sa inyong path, no. So good luck, Pisces. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.